Tama lang po na panindigan ng Department of Justice ng ating pamahalaan na ang lahat ng sangkot, isinasangkot or sabit sa anomalya ng flood control project, dapat talagang sila'y magbalik ng pera. Hindi natin kailangang hintayin pa ang court decision. Dapat daw magbalik ng pera kahit ngayon pa lang. At yan ay palagay ko ay maganda dahil pabor ito sa mga Pilipinong napagnakawan. Pakinggan natin itong report na ito dahil ang DOJ naninindigan dyan. Binigyang din ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulion na hindi Fadulion. makatarungan kung walang isasauli sa mga malaking halaga ng pera na iligal na nakuha sa gobyerno tulad ng mga diskaya. Ito ang sagot ng DOJ sa pahayag ng tagapagsalita ng mag-asawang diskaya na dapat korte lang ang mag-uutos ng pagsasauli o restitution. Paliwanag ni Fadulion, kapag napasa ilalim ng Witness Protection Program at naging state witness, aalisin ang pananagutang kriminal ng isang personalidad na inirereklamo. Hindi naman anya maganda na wala ng criminal liability ay hindi pa magsasauli ng illegal nitong kinita mula sa pamahalaan. Parang napakaswerte naman yata nun. Tatanggapin mo na siya sa programa at hahayaan pa natin niyang gastusin ang kung anumang pera na nakuha nila. I think it is only right that the people get back whatever they can from those who are responsible in committing the crimes. Ayun. Kamakailan lang ay nagsauli Ganda. ng 110 million pesos si dating DPWH Undersecretary Henry Alcantara. Samantala, naniniwala si Fadulion na magiging mitigating circumstance o maaaring mabawasan ang posibleng sentensya o pananagutan ni Sara Diskaya dahil sa voluntaryo nitong pagsuko sa National Bureau of Investigation o NBI. Ito ay kahit wala pang warrant of arrest laban sa kanya. Ayun, maganda yan. Sumuko siya. Anyway, tungkol doon sa pera, tama po yun. Naku, iikot na naman iinit na naman ang ulo ni, sino to? Marcoleta. Kasi yan ang laging kino-question ni Marcoleta kahit na sinong dumating sa public hearing sa Senado, maging sa budget deliberation, pag may mga taga-DOJ, iniipit talaga. Bakit ba pinipilit niyong magbalik ng pera bago maging testigo, bago maging sumailalim sa Witness Protection Program? Kahit anong pangulit ni Marcoleta, hindi siya pinakikinggan ng DOJ. Ito sinasabi ni Peldon. Ano Peldon? Ano pa pangalan ito? Yung prosecutors ay kailangan magbalik. Parang napakaswerte nga naman nila. Sila yung nagpayaman na kung ganong kalaking pera nakuha sa gobyerno. Tapos gusto nila maging testigo at wala man lang ibabalik na pera. Ay napakalaking kalukuhan talaga nun. Sa kahit anong pamamaraan, kahit pa maglupasay si Senador Marcoleta, dapat talagang hindi pakinggan. Salip ang gawin ng gobyerno, piliting magbalik ng pera itong mga involved sa korupsyon. Kasi nang layunin ng Marcos administration, mabawi yung pera, makasuhan, maipakulong. Kasi kung may papakulong mo lang na hindi naman may babalik ang pera, talo pa rin. Bitin ang hustisya. Or mabawi yung pera, hindi mo naman may papakulong, bitin pa rin. Kaya dapat sama-sama. Makulong, mabawi ang pera, sa lahat ng sangkot o sabit. Yan ang maganda. No, ha? Yan ang magandang ibalita at may paninindigan. Yung mga politiko, pag yan ang ating pinakinggan, sablay talaga yung iba. Halatang halata mo yung interest. Kung anong interest nila, alam mo na yun. Alam na ninyo yun. Pero tayo, wala tayong interest kung hindi yung totoo. Panagutin ang mga korap. Sa kahit sino, ano pang level niyan. Malaking politiko, senador, congressman, cabinet secretary. Dati, kasi sinasabit niyan si former Secretary Bunuan, former Secretary, now Senator Mark Villar. At saka yung dalawang undersecretary, si Bernardo at saka si Cabral. By the way, si Cabral nga po ay pinatatawag na ng ICI para tanungin tungkol sa kanyang alam. Mukhang maraming alam ito eh. Ito yung nag-expose na meron daw talagang 51 billion na pondo, project na napunta sa First District ng Davao. Kahit anong dinay ng mga Duterte, inamin niya ni Cabral, Joseph Cabral. Siya tayong Secretary for Operation, for Planning. Kaya for planning, alam na alam niya yung distribution ng project at ng pondo. Di ba? Ganun katindi. So, huwag tayong magsawa. Lalabas at lalabas din ang katotohanan. Suportahan natin ang paninindigan
ng Executive Department of Justice, mabawi yung pera. Dahil yan ang gusto ng Pangulo. Kung ayaw ni Marcoleta ng mauna yung pera, bago kasuhan, bago magtestigo, huwag natin hintayin yun. Kasi si Marcoleta, mambabatas. Ang DOJ, tagapagpatupad ng batas. Kung sinasabi niyang wala sa batas yun, yun ay opinyon ni Marcoleta. Kung ano ang gusto ng Malacanang at gusto ng taong bayan makita at mabawi ang pera, yun ang tama. Sa akin pong opinyon tungkol dito sa isyong ito at paliwanag. Huwag tayong magpalinlang sa may mga posibleng sariling interest o personal interest. Okay? Yung pagsuko ni Sara Diskaya, pabor yun sa kanya. Pero hindi ibig sabihin wala siyang kaso. Mananatili pang may kaso. Yun naman kanyang asawa, si Pacifico Diskaya, nakakulong sa Senado. By the way, ang sabi po ng Senado, ang lahat ng nakakulong, sina Engineer Alcantara, Mendoza, Hernandez, meron pang isa na sa Senado, yan ay pansamantala lang. Pero sa oras na maglabas ng warrant of arrest ang Sandigang Bayan, ito turn over nila sa NBI or police para sa tuloy-tuloy na pag-custody sa kanila. Ganun po yun. Kasi nakakulong sa Senado dahil kinontempt lang sila. May power ang Senado ron. Pero kapag may warrant of arrest na, wala na magagawa ang Senado kung hindi i-turn over at yun mangyayari. Kaya magsasama-sama. Hindi na ho sila makakawala. Yung ating inaabangan na sinong senador? Incumbent at dating senador. Dati at kasalukuyang congressman ang magpapasko sa kulungan. Kasi ilang araw na lang Pasko na Anyway, huwag kayong mag-alala. Next week, ano ngayon? Friday na dito sa Pilipinas. Sabado na. Next week, lalabas daw po yung mga bagong warrant of arrest. Ayaw kong pangunahan kung sino. Kaya nagtatanong tayo, incumbent ba or mga dati na politiko ang unang aarestuhin? O baka naman nakatakas na. Baka naman nagbabakasyon na. Ay uso ngayon ng takasan, bakasyon kasi Christmas season. Pero ang batas at pananagutan dahil people's money, taong bayan ng complainant na ipinaglalaban ng gobyerno, hindi nyo matatakasan. Lalabas at lalabas pa rin yan. Mananagot kayo. Hindi ito pananakot kasi ang batas ay hindi nananakot. Ito ay dapat lang ipatupad. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Ayan, paalaala lang ha. Di naman tayo nagmamagaling, pero taong bayan kasi ang biktima, ating panindigan yan. Ginagawa naman ng Pangulo ang lahat para panagutin sila sa legal na proseso, rule of law, walang pang-aabuso, walang shortcut operation, may due process. Yung warrant of arrest, parte ng due process. Ang investigasyon, parte ng due process. Paglilitis, yan talaga ang dapat gawin. Parte pa rin yan ng due process. Ayun, okay.